Hello mga Lodis! Ang bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo ang aking lulutuing ulam para sa aming tapunan. Alam nyo naman siguro kung anong klaseng gulay ito. Tatlong klaseng luto lang ang alam ko dito sa gulay na to. Ang unang nalaman ko na luto sa gulay na to ay ang ginisa sa sardinas. At ito ngayon ang gagawin kong luto dito. At ang pangalawang alam kong luto na pwede dito ay yung pwede mo po siyang isahog sa dininding na gulay. At ang pangatlong luto dito na alam ko pero hindi ko pa siya nasusubukan ay yung ginataang opo. Hindi ko pa nasusubukang maggata ng opo. Kasi nangihinayang pa ako sa pera kung sakaling hindi ko pa siya magustuhan. Pero maraming nagsasabi at marami na rin nagluluto nito ng ginataang opo. Dito sa bidyong ito, mapapanood ninyo mga Lodis na tinatanggalan ko ng buto ang opo. Kasi nga po matigas na. Mayroong mga part may matitigas na buto. Pero kung tutuusin po kung sariwa to at hindi naman matigas ang buto, pwede po itong isama sa pagluluto. At tip lang mga Lodis, kapag magluluto kayo ng gulay na ito ay mas mabuting na hugasan nyo po siya pagkatapos nyo po siyang balatan. Dahil ang gulay pong ito ay matubig. Kung sakali man po na nahiwa-hiwa nyo na siya pag nyo po siya nahugasan, ay ayos lang po. Pero wag na po kayong magsasabaw sa inyong niluto. Lalo na po kung ginataan o ginisa po yung inyong niluto. Story time muna tayo mga Lodis kasi ang video kong ito ay medyo mahaba-haba. Alam ko, yung iba dito sa atin ay hindi kumakain ng opo. Yung iba naman ay paborito or kumakain. Yung iba ayaw talaga dahil daw malapot ito or madulas. Pero may benepisyo daw ang gulay na to. Pero isa lang ang alam kong benepisyo ng gulay na to. Ito daw ay pampababa ng dugo. Baka kayo mga Lodis may alam pa kayo na benepisyo ng gulay na to. Comment nyo lang dito sa baba. At comment nyo din mga Lodis kung meron pa kayong alam na pwedeng luto dito sa opo. Para may mga choice din yung mga manunood na hindi rin nila alam kung ano pa yung mga iba't ibang klaseng luto ang pwede dito sa opo. Pero syempre, yung alam nyo na at naluto nyo na. Huwag nyo muna akong bibigyan na pwede kong iluto dito sa opo dahil wala pa tayong mga budget mga Lodis. Dahil gusto ko lang naman itry yung nagawa nyo na naluto dito. Pero kadalasan talaga na lagi kong niluluto ay yung ginisang sardinas kasi yun ang matipid mga Lodis. Dahil sardinas lang ang sasaw ko, tapos hindi naman siya gaanong kamahalan. Yan mga Lodis, tapos na po akong maghiwa ng opo. Pero ang ating video ay hindi pa po natatapos mga Lodis. Dahil lulutuin pa po natin ang ating opo. Dito mga Lodis ay hinati ko ang sibuyas dahil po ako ay nagtitipid. At ito naman po ay 2 bawang lamang din ang aking isasahog. Dahil kailangan nating magtipid mga Lodis. Ito na nga ang ating sardinas mga Lodis, pati ang ating magic. Una bago ako nagbubukas ng sardinas mga Lodis ay pinupunasan ko muna ang palibot ito dahil meron itong mga alikabok or mga dumi na pwedeng bumalik sa loob or pumasok sa loob ng ating lata. At ayan nga mga Lodis ay sinalang ko na ang mahiwagang kawali sa aking mahiwagang kalan. Ang aking kalan ay nakikita nyo mga Lodis ay DIY ko lang mga Lodis. Ayan po ay galing sa puwet po ng rice cooker para po magkaroon ako ng electric cooker. Hindi ko na i-disguise sa inyo ang pagluluto mga Lodis dahil alam na alam nyo na kung paano magluto ng opo. Ang i-disguise ko sa inyo mga Lodis kung paano ko nagawa ang aking DIY na rice cooker. Ay mali pala, kundi electric cooker na galing sa rice cooker. Yun nga mga Lodis, kapag meron kayong mga sirang rice cooker, magagamit nyo pa yung init na nasa puwitan. Tanggalin nyo lang yun at magkakaroon na kayo ng electric cooker mga Lodis. Para sakali or for emergency kapag nawalan po ng gas ang inyong mga kalan, ay pwede po ito para inyo lang isasaksak at makakaluto na kayo mga Lodis. Yan mga Lodis, at tapos na nga nakaluto na tayo mga Lodis, kaya tara na mga Lodis, kain na po tayo. So hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Bye bye!